At maraming salamat, Lord God, dahil sa mabuting balita
ang nagbigay liwanag sa madilim naming buhay. Ikaw, Panginoon, ang tanging dahilan kung bakit kami nabubuhay. At sa oras na ito, Lord God, patuloy ka namin pakikinggan ang iyong mabuting balita, Panginoon, ang magdadala sa amin sa katatagan ng aming pananampalataya upang ikaw, Panginoon, ay lagi namin mapupurihan. Kaya sa mga oras na ito, Lord, pagpalain mo po ang bawat isang narito, nagbigay ng oras, Panginoon, upang ikaw ay aming pakinggan at maunawaan. Pagpalain mo po ang lingkod mo na tatayo upang ihayag ang iyong mabuting balita na magdadala sa amin sa kaligtasan. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati ay para sa iyo lamang sa pamagitan ng anak ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. At sa oras na ito, muli natin buksan ang ating pandinig, ang ating pangunawa sa mabuting balita, at ang gagamitin niyang daluyan ng kanyang mga salita ay ang kanyang lingkod, Brother Rex America. Purihin natin in the Philippines. Praise the Lord. We praise you, Father. We thank you so much. We love you. We trust you. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri, kahanga-hanga ka. Wala kang katulad, di ka nagbabago, ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw pa rin magpakailanman. And we acknowledge your presence in this place, O Lord God. We welcome you, Holy Spirit, and take over in the life of each and every one. O Father in heaven, we thank you. Use me with all your power and with all your anointing, O Lord God, and fill this place with your Shekinah glory. In Jesus' name we pray, and everybody say Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Lord. And the Gospel is taken from John 15, verse 9 to 17. Ito po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya puro pag-ibig yung inawit nila, no? Kasi God is love. Amen. Okay? Sabihin nyo, God is love. God is love. Ayan, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po ng John 15 verses 9 and following, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanya o sa Kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen. Ito po ang mabuting balita
ng ating kaligtasan. Pinupuri ka natin, Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Brother Rex. Parang mayroon pong hindi sumagot. Sayang naman po kung uuwi kayong walang blessing. Amen. Amen. Kasi yung pong pagsagot ay pagsang-ayon. Kaya dapat po pag nasa fellowship na tulad nito, God is in the midst of us, sabi po ng Matthew chapter 18 verse 20. Amen. 2 or 3 gathered in His name, there I am in the midst of them, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Narito ang Diyos, di natin nakikita. Siya'y Espiritu at siya'y buhay. Amen. Yes. Amen po ba? Amen. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Brother Rex. Dahil kayo pong lahat ay sumagot, answered prayer po kayong lahat sa inyong mga prayer request. Di nyo man naisulat ang inyong prayer request dahil sa puso nyo, God is all-knowing God. Amen. He is omniscient God. Ano po? Kaya alam ng Panginoon kung sino yung nagmamahal sa Kanya. Alam ni Jesus kung sino yung tunay na nananampalataya sa Kanya. Alam ng Panginoon yung ating mga pagkukulang at pagkakamali. Pero hindi yun ang tinitingnan ni Jesus. You know why? Because God loved us so much. Amen. Yes. Pwede na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Happy birthday muna kay Brother Herman Victorino. Sino po si Brother Herman? Ayan, guwapo rin, ano? At si Sister Tess Martinez. Ayan, nakalib. Ayan. Kasama siya ng Panginoon. Amen. Okay. So, ang ating po pag-uusapan is the three or Christ's three powerful commands. Ano po? According to this gospel. Ito po yung Sunday gospel natin. Yung tatlong pinakamahalagang utos ng Panginoon. Ikausap po ako. Amen. Ikausap pala. Amen. So, mahalaga po ito. Yung mahalagang utos. Ano? Alam nyo, the greatest commandments of God ay yung you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen. Yun po ang pinakamahalagang utos. And the second commandment is you shall love your neighbor as yourself. Amen. Sabi po ng aming pagtatanong doon sa aming professor, bakit hindi sinabing love your brothers and sisters but love your neighbor as yourself? Bakit kaya? Kasi hindi lahat po anak ng Diyos. Amen. Hindi lahat po ay magkakapatid. We are all created by God and all of us are sinners because all have sinned and fall short from the glory of God according to Romans chapter 3 verse 23. At nakikita yung anak ng Diyos according to John chapter 1 verse 12, yun lamang nanalig, tumanggap, sumampalataya kay Kristo ang binibigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. And we become brothers and sisters when you accepted Christ Jesus in your heart. Amen. Wala kang kausap. Amen. Purihin si Lord. Yan. Yung pong pagpalakpak na sa Biblia po yun, yung paggamit ng ating katawan, nasusulat po yun according to 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Your body is not yours, your body is God's property. Amen. Ang ating katawan niya, hindi talagang sa akin, ito'y binili ng banal na dugo ni Kristo. So, never, at hindi dapat natin niyang lagyan ng tattoo, patatuan kasi uso ang tattoo, bawal yan. Because your body is God's property. Amen. Pag-aari ng Diyos ang ating katawan according to 1 Corinthians 6:19. At ang sabi ron, kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya dapat the best ang inyong palakpak, pagpupuri sa Panginoon. Use your body to glorify God. Use your body to worship God. Ayun po yun, nasusulat yan. Kaya sa charismatic, sa body of Christ, pumapalakpak tayo, umaawit. Amen. Yan. Kaya po, sorry po doon sa inireveal ko lang truth na hindi dapat dating patatuan kasi ang dami yung mga anak ko pinagsasabihan ko, huwag kayong magpapatato. Uso kasi yun eh. Passion ngayon. Nabalita ko yung mga pulis pinapatanggal yung mga tato.
pinapabura sa news. Diba? Kasi hindi po yan property natin. Lahat hiram. Lahat pinagkatiwala lang. Wala po tayong pag-aari, wala po tayong maipagmamalaki, lahat ay ari ng Diyos. Amen. Asawa mo, pag-aari ng Diyos, anak mo, pinagkatiwala lang yan sa atin. We are only a steward of God. Stewardship and ownership. Ownership is God, stewardship tayo po yun, mga kapatid. Kaya mahalaga po itong topic po natin. Bakit po dumating sa sinabi ng Panginoon na Jesus told His disciple that as the Father has loved Him, He has also loved Him. Sabi doon sa verse 19, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Bakit po dumating doon? Nag-start po yun doon sa sinabi sa verse 15. Sabi po doon, ako ang tunay na puno ng ubas. May tunay at may fake. Sino po ang fake according to the Bible? Yung po tinatawag na historical background kung bakit po dumating itong gospel na ito, sapagkat ang tunay na chosen people, which is the Israelites, ang mga Israelita, ang bansang Israel, sila yung tunay na pinili at hinirang ng Diyos. Pero sila po ay inireject, hindi tinanggap ang Diyos na nagkatawang tao. Ang puno ng ubas dapat doon ay ang Israel, na sila dapat ang mag-aakay ng mga tao sa Panginoon. Pero sila po, instead na lumapit sa Diyos, they worship idols. Sinamba nila si Baal, sinamba nila si Astarte, sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan ng mga karatig bansa. At nang dumating si Kristo, hindi po nila tinanggap. Kaya sabi ni Kristo, nung siya nangangaral na, ako ang tunay na puno ng ubas. Si Kristo ang tunay. Ang fake, yung mga Israelita noon, na dapat inaasahan ng Diyos na silang mag-aakay at maglalapit sa Diyos, sa mga tao, pero sila ang naglapit sa mga tao sa ibang Diyos. Ang tawag po dun ay spiritual adultery. Kapag po pinagpapalit natin ang Diyos sa iba, tayo po'y nagkukumit ng spiritual adultery. Pag pinagpapalit natin ang Diyos sa ibang Diyos. Wala akong kausap. Amen. Okay? So, dumating po sa sinasabi ng Panginoon na kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. The first commandment is remain in His love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Bakit po? Sapagkat ang mga Israelita hindi inibig si Kristo. Sabi ron sa John chapter 1, Gospel of John, sabi ron, nang dumating ang liwanag, mas ginusto nila ang dilim. Ang dilim po ay sumisimbolo sa kasalanan. Amen. Ang dilim po ay sumisimbolo sa kasalanan. Pero sabi ng Bible, mas inibig at ginusto nila ang dilim, mga kapatid. So, kapag ginugusto natin ang dilim, hindi tayo umiibig sa Diyos. Hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Kapag ang iniibig natin ay dilim. But always remember, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po tinitingnan ni Jesus ng Diyos yung ating mga kasalanan at pagkakamali. Ang tinitingnan ni Kristo yung iyong desire na ikaw ay bumangon at lumakad pabalik sa Kanya. Amen. Yan ang tinitingnan because God is love. Bakit ba ang Diyos ay pag-ibig? 1 John 4 verse 7 and 8. Hindi natin ma-express ang love kung tayo nag-iisa. No? Sabi nga po ng idiomatic expression ay no man is an island. Walang taong pwedeng mag-isa. Meron bang taong pwedeng mag-isa? No. Ha? Wala. Wala, no? Ako, nabalo po ako, pero nung ako'y nag-iisa na, after 7 years, nag-asawang muli ako. Dahil na pag lalaki, siguro pag ang babae, pwede siyang nabalo na, hindi na mag-aasawa kasi biblical naman yun. Pero sa lalaki, hindi kami makatiis. Nag-iisa, hindi namin kaya yung mga responsibilidad sa aming mga anak kapag nag-iisa. Nag-aasawa muli. God is love because
God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one God because God is Spirit. Espiritu ang Diyos na sumasa Ama, sumasa Anak, at sumasa Espiritu Santo. They are one in love. Ang hina. Amen. Wala na. Pag-ibig. Kaya hindi po tayo pwedeng umibig kung tayo nag-iisa. Ang Diyos ay pag-ibig sapagkat sila ay tatlong persona. Sila'y Ama, Anak, Espiritu Santo na pinag-isa sa iisang presensya ng Diyos. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Tayo lahat dito, kung tayo nandito lahat sumasa atin lahat ang Diyos. Nakikinig kayo. Pero hindi nangahulugang 50 persons kayo ngayon, hindi nangahulugang 50 ang Diyos. God is one. Amen. And God is love. Amen. Ang hina. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, remain in His love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. John chapter 17 verse 23. Sabi po ng John chapter 17 verse 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Tulad ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. Pag ang anak ng Diyos tumanggap na kay Kristo, nagmamahalan sila, hindi nag-aawayan, hindi nagbabangayan, hindi nagsisiraan. Alam mo, tayo po, ilang bansa nang napuntahan ko, 25 countries, to spread out the word of God. Alam niyo po, halos ang mga Pilipino nag-iinggitan pagdating sa ibang bansa, lalo na sa promotion. Kaya, pamusok po sa ating mga Pilipino, tinatawag na crab mentality. Yung crab kasi pag nilagay mo sa isang laganan, naghihilan yan. Kaya pag malapit na umakyat doon, babagsak lahat sila. Pag tayo nagsisiraan, lahat tayo binabagsak. Amen. Sabi ng Biblia, ang sino mang nagpapakataas, kanyang binababa, ngunit ang nagpapakababay, kanyang itataas. Pulihin si Lord. Amen. Amen po. Amen. Sabi po ng verse 24, John 17, verse 24, Ama, sila ang ibinigay mo sa akin at ay nais kong makasama sa kinaruruunan ko upang mapagmasdan nila ang kalwalati ang ibinigay mo sa akin sapagkat minamahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Sa prayer ni Jesus, sabi niya, Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaruruunan ko. Saan ba'y kinaruruunan ni Kristo? Nasa langit. Hindi po tayo makakarating sa langit kung di tayo nagmamahalan. Amen. Eh kung namatay ka, may kaaway ka, naku, nakakatakot yun. Dalawa lang naman po ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Ang purgatorio po ay estado, state of man, kung ikaw ay medyo mayroong kasalanang binyal. Sabi ng 1 John 5, may kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual. At may kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing ipanalangin nyo sila. Kaya may dalawang uri ng kasalanan. Pag tayo namatay na, ang kasalanan natin ay nagnakaw ka lang ng halik sa girlfriend mo. Kasalanan pa rin. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ka naman diretso agad doon sa impyerno. May purgatorio. Because God is love. Amen. Ang hina. Amen. Ang diretso po sa impyerno kapag naputol ang relasyon natin, kapag tayo nag-commit ng kasalanang mortal sin na nasusulat sa 1 John 5 verse 19. Basahin ko para at sigurado kayo. Baka sabihin nyo na hindi yung totoo. 1 John 5, ito, mula po sa verse 16. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay.
Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humantong sa kamatayang espiritual. Hindi naputol ang relasyon sa Diyos. Ang kasalanan napuputol na ang relasyon natin sa Diyos dahil hindi tayo nagmamahal sa Diyos, yung sinasabi sa Ten Commandments at yung sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19. Ano yung Brother Rex? Sabi roon ng Biblia, hindi maikakaila ang magawa ng laman, pangangalo niya, karimariman na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito, kagaya ng shabu at sigarilyo. Sabi rin ng Biblia, binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng ganyong mga bagay. Isa man doon na ginagawa natin, di tayo nagbalik loob sa Diyos, bilang tanda na tayo nagmamahal sa Kanya, pag tayo biglang namatay, impyerno tayo, kapatid. Amen. Kaya mahalaga ang repentance at pagbabalik sa Diyos bilang pagsunod sa sabi ng Panginoon, kung ako'y iniibig nyo, kung ako'y minamahal nyo, tinutupad ninyo ang aking mga utos. Amen. Amen. Yung po ang sinabi sa 1 John, verse 16 and following. Tapos sabi ron, may kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Amen. Purihin ang Diyos. Pangalawa po, na utos ng Panginoon ay keep His commands. Panatiliin daw po natin na, alam mo si Mama Mary, tinreasure niya ang mga salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen. Amen. Kapag po tinreasure natin, ginawa natin kayamanan ang salita ng Diyos sa puso natin. Sabi nga sa Mark chapter 7 verse 21, kung ano yung laman ng iyong dibdib, yun ang magiging iyong bukang bibig. Amen. Ay pag ang laman ng dibdib natin, hindi salita ng Diyos, siguro po nasa Panginoon ka na, nagmumura ka pa, nasa Panginoon ka na, gumagawa ka ng hindi tama, kasi iba yung laman ng ating dibdib. So dapat po tayo nagmamahal sa Diyos, ang laman ng puso natin ay salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Panginoon. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng John 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Si Kristo'y sumaatin, nagkatawang tao, dating salita, at nakipamayan sa atin upang ganap nating makilala ang Diyos. Jesus is the image of the invisible God. Siya po ang larawan ng Diyos na di natin nakikita, na siyang nagpapakilala sa Diyos sa atin. Pag tinanggap nyo si Kristo na nagpapakilala sa Diyos na di nakikita, tinanggap nyo na ang Diyos. Amen. Ang ating Yahweh El Shaddai. Grabe po yung palakpak nyo sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ron, keep His commandments in order that my joy may be complete. Kapag po nanatili ang kanyang salita sa ating puso, ay magiging kompleto ang kagalakan natin na galing kay Jesus. Ang kagalakan ni Kristo ay nakapagpupuno ng ating kalooban. Magkaiba po ang evil sa devil. Ang devil po, mga demonyo. Ang evil po, yung mga masasama na ating ginagawa. Ang tao, kapag absent, wala sa atin ang presence ni God, may evil tayo. Kapag wala po yung will of God sa atin, may evil tayo. Kasi yung evil po, in the absence of God's presence, may evil po ang tao. Kaya wala tayong kapunuan, hindi tayo masatisfy, hindi tayo kontento. Sabi ni St. Paul, learn to be content. Matutuan niya kayong makontento, masatisfy. Bakit po may mga amay asawa, pinagpapalit yung asawa niya? Bakit hindi siya satisfy sa asawa niya? Diba? Bakit nakagawa tayo ng kasalanan? Because may kulang. Dahil ang tunay lang na makapagpupuno sa atin, makakapagkumpleto ng kakontentuhan natin, ay yung presence ni God sa atin. Amen.
Doon po tayo nagkakaroon ng fullness. The fullness of God. At nandoon yung sinasabi, mai-enjoy mo ang buhay mo Amen. sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya po, masarap po. Alam mo po, ang tao kapag po hindi po nag-aral ng salita ng Diyos, sabi ni Propeta Hosea, chapter 4, verse 6, my people are perished, destroyed for their lack of knowledge. Knowledge for what? Knowledge sa Word of God. Amen. Kapag po, mahalaga po yan, ano po? Kahit na po tayo may mga pinag-aralan na knowledge lang po yun, pero mahalaga po yung wisdom. Yun yung salita ng Diyos. Kaya po, sabi ng Panginoon, ni Kristo mismo, Mateo 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayo lahat ng napapagal. Kayo lahat ng nabibigatan, kasi hindi pa po full tayo, hindi tayo full life. Kulang tayo, kaya si Kristo yung nag-aanyaya sa atin, na lumapit sa Kanya. Lahat tayo napapagal, nabibigatan, may kakulangan sa buhay. Sabi ni Jesus, kayo'y aking pagpapahingahin. At ang sabi ng verse 29, Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok, yun ay ang salita ng Diyos, at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral. Pinag-aaral po tayo ni Kristo. Bakit ayaw niya tayong mapunta sa impyerno? Pinag-aaral tayo ni Kristo dahil sabi ni Propeta Hosea, my people are perished, destroyed for their lack of knowledge. Kapahamakan. At ang kapahamakan tinutukoy ni Propeta Hosea ay impyerno. Amen. Kaya mahalaga po, salamat sa inyo, kayo po may time pa na makinig ng salita ng Diyos dahil pinag-aaral tayo ni Jesus. Amen. Pag in-ignore po natin yung sabi ni Kristo, mag-aaral kayo sa akin. Di tayo nagsisimba, di tayo pumupunta sa ating mga simbahan, di tayo nag-aaral, di tayo nakikinig. Remember, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God, according to Romans 10, verse 17. Yung pananampalataya natin lalalim. Magkakaroon tayo ng ganap na pananampalataya kung tayo'y nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. And finally, baka mapanis yung handa ni Brother, Brother Herman Victorino. Finally po, sabi na, commandment ni God, love one another. Mag-ibigan tayo. Ano naman pagkakaiba? We are the body of Christ. The mystical body of Christ are those who believe in the Lord Jesus Christ, those who accepted Christ Jesus in their lives. Mga kapatid, silang tumanggap kay Kristo. Tayo ay katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo. The head of the church is Jesus. Si Kristo'y banal, si Kristo'y holy, si Kristo'y matuwid, si Kristo'y magandang ugali. Hindi ba naman yung katawan niya, hangal? Kung tayo po'y body of Christ, kung tayo po ay kaisa sa katawan ni Kristo, pagsikapan natin, the desire to be with the Lord, desire in your heart to be like Jesus. Living like Jesus is very important, mga kapatid. Sabi ng Biblia, mamuhay kayong tulad ng ating Panginoon Jesucristo. Living like Jesus. Pag tayo namuhay na katulad ni Kristo, di ka matatakot mamatay. Maraming takot mamatay tulad ko noon dahil ako'y lublog sa kasalanan. Pero ngayon, kung pwede natin sabihin, Lord, I am ready. Sapagkat ang kamatayan ay pagtungo sa kabilang buhay. Kabila lang yun eh. Yung kaluluwa natin, pag natutulog ka, di ba? Wala kang alam. Pero may nangyayari. Ang pagtulog ay pag-training natin sa kamatayan. Dahil sabi ni St. Paul, ang kamatayan ay ang mahimbing na pagtulog ng tao. Ang kaluluwa po hindi namamatay. Sinasabi lang tayo namamatay kasi yung kaluluwa natin umaalis. Dahil tayo nagkasala, itong katawang ito ay mabubulok at papalitan ng katawang panlangit. The resurrected body. Pero yung ating kaluluwa na nanatiling nandyan, buhay. At ang 5 senses ng tao ay nasa kaluluwa natin. Kaya pag ang kaluluwa may mapunta sa impyerno, kawawa tayo, mararamdaman mo doon ang init, ang hirap at hapdi. Pero kung sa langit, kagalakan, sabi ng Panginoon, love one another in order that may joy may be complete. Amen. Upang ang kagalakang dulot ni Kristo ay manatili at lumalagot at bubunga sa atin. Amen.
Alam mo, bago po ako tinawag ni Lord, ako po, marami kong ano, ako po'y marami bisyo na ano, yung mahilig ako sa beer house, mahilig ako sa mga bold show. Marami akong koleksyon, tik-tik, hustler, babae, kung ano-ano po mga babasahin. At saka yung mga videos, mga Betamax pa nun. Pero nung tawagin ako ng Panginoon 1986, sinunog ko lahat yun. Amen. Nung sunugin ko yun sa kabilang bahay namin, sa Bikutan, alam mo, ang usok na napakalaki, nagmukhang demonyo. Amen. Grabe. Nagmukhang demonyo. Because that, mga babasahin yan, may spirit yun. Infiltrate by the evil spirit. Mahalaga po that we are totally surrender with God. Amen. Pag ang Diyos ay sumaatin, sabi nga sa El Shaddai, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen. So finally love one another, sabi lang, in order that may bear lasting fruit. John 15:16. Ano po yung fruit? Ano po yung bunga? Sabi ron, fruit is a metaphor for a successful and productive life. Yung pinagmulan po ng tagumpay. Bunga, metaphor for a success and productive life. Your greatest calling, yung panawagan sa atin ng Diyos, is to use the gift. Lahat po tayo gifted. Lahat tayo binigyan ng Diyos niya ng kaloob. Dahil sabi ng Panginoon, tayo lahat, go! And make disciples of all nations. Lahat tayo mga disipulo, lahat tayo followers of Christ. And we need to share that gift. Yun yung bunga, yung marami kang kaluluwang maakay sa harapan ng Panginoon. Amen. Narinig ko, sabi, nakakatakot naman, kaluluwa, nakakatakot, akayin mo. Kaluluwa daw, nasa sementeryo. Ang ibig sabihin, mga tao po. Pag yung mga babae nagpunta ng simbahan, nagpunta ng ganitong gawain, tapos ang kanilang suot ay hindi tama, sabi ng mga magulang ng mga babae yun, anak, magpalit ka ng damit, kitang-kita namin yung kaluluwa. Diba? Ano ba yung kaluluwa? Yung pagkatao natin. Amen. Mga kapatid, akayin natin, yun ang bunga, at yung good character, yung mali nating ugali nun ay napapalitan ng bagong ugali ni Kristo, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, katyagaan, tulad yung nagtityaga, ngayon nakikinig. At ang panghuli, ang pagpipigil sa sarili, self-control. Dahil you are now controlled by the presence or Spirit of God. Amen. Ayun na po tayong lahat at tayo po yung sabihin nyo, ay salamat. Ay, salamat. Natapos na si Brother Rex. Tayo po'y manalangin. Just put yourself into the presence of the Lord, ano po, and feel His presence. Damin po natin ang presensya ng Diyos. Damin po natin na siya ang Diyos na nagmamahal at umiibig sa atin. Kung kayo may mga problema at suliranin, sa Kanya niyo ibigay. Wala po makasusob ng ating mga problema kundi ang Diyos. Without Him, we can do nothing. But with God, nothing is impossible, mga kapatid. Lahat ay posible kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Manalig ka. Hinihipo ka niya ngayon. Hinahaplos ka niya. At ipinadadama niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Gaano man katindi ang kasalanan mo, hindi lang tinitingnan ni Lord, kundi yung desire ng puso mo to come back to Him, yung pagbabalik loob mo sa Kanya. Hindi na tinitingnan gaano man kalaki ang ating mga pagkakamali. Tinitingnan niya yung desire ng puso mo sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Manalig ka na ang pagtiwala. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Itiklara po natin yan, yung awit na yan, as our prayer.
bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Patong po natin ang ating kamay sa ating ulo. Sabi ng Biblia, Mark chapter 16, o Mark chapter 16 from verse 15, the following verses, sila mga sumampalataya na bautismuhan ay maliligtas. At sila mga sumampalataya may taglay na kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika, dumampot man sila ng ahas, di sila maaano. Ngayon uminom sila ng lasong, di sila mamamatay. Ngunit ang mapatungan ng kalamang kamay, ang may sakit ay gagaling. At tinahagi ko ngayon nakapatong ating mga kamay sa ating mga ulo. Ang kamay ni Jesus ay dumadaloy ang kapangyarihan. Panginoon, inagi ko po ang kagalingan ng bawat isa, anumang sakit, karamdaman ninyo nating is impossible. Kaya Panginoon, sinasaway ko, tinataboy ko sa apoy ng impyerno lahat ng uri ng sakit at karamdaman in Jesus' name. And I claim, Lord God, your healing power, deliverance, and the anointing is now moving in us, O Lord. We claim the anointing and power, Lord. And Father, fill our hearts with your Shekinah glory. Punuin mo po ang may space sa aming puso na inalisan at tinanggal ang masamang espiritu. Maghari ka sa aming buhay. Cover us with your precious blood, Lord God, and make us holy, worthy, O Lord God, karapat-dapat sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At danahin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid, prayer intention kay Mayor Ben Abalos, Vice Mayor Benchi Abalos, Congressman Boyet and Queenie Gonzales, si City Administrator Teng Victorino, si Brother G. Moya, and City Administration staff, all virtual attendees. Total healing kay Brother Mike Z. Villaga, Servant Leader, Sister Mel Binosa, Sister Manny McBibar, Sister Herbera Manalo, Sister Kat Davis, Sister Vicky Guevara, Elena Victoria, hindi ko nabasa yun sa baba. Yan, Arcela Rosella, Sister Rosel Perite, Sister Idel Mortega, Angelito Esparago, at Jay Cortez, Edgar Altabano, at si Brother Charles Nico Castelio, Brother James Montenes, Elena Victorino, Grace Cabrera, Andy Natividad, Gloria Ridasa, Herman Victorino, at Sister Melba Z, Adolfo Bausa, at si Alma Audrey, Jojo Morante, Lolita Salamat, Brother Johnny Co, Danny Binosa, Ignacio Manalo, and Joey Fernandez, Brother Carlo Tiques. And prayer for the soul of Pia Espirido and Brother Federico Evangelista, Ismihal Cruz, Rosalina Canya, Juliet Welbert, and Winnie Santiago, Lito Magnaye, Rosela Leren, at Melchor Delicana,
at Sister Belia Delicana. Special prayer sa birthday celebrant, Brother Herman Victorino. We pray, Lord God, ang kanyang prayer request, ang kanyang Panginoon na mga desire ko, ano po ang kanyang mga naisin sa buhay, success, O Lord God, ano man po nasa puso niya, basbasan mo po siya, pagpalain, Panginoon. Salamat po sa buhay na ito na pinahiram mo sa kanya. Nawa po'y dugtungan mo pa ng mahaba pang buhay tulad ng pangako sa Biblia, 120 years old, Lord. Kay Visites Martinez, Lord God. At umaasa kami, Panginoon, ang iyong salita tulad ng iyong pangako na bibigyan mo ng mahabang buhay silang nagiging tapat sa iyo. Sa pangalan ni Kristo'y inangkin namin tagumpay na. Pagpalain din po ang opisinang ito at lahat ng mga nagtatrabaho rito. We pray, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. And you are listening in DWXI. Tatlong bonus kayo. Sabi niyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ito lang unang bonus. Kung ang inyong isipin, sabihin, mangyayari sa inyo. Gusto nyo pumunta ng Amerika, si Brothers America, may palatandaan na. Makakarating kayo ng Amerika. Ito na! Pangalawang bonus, ito na! Pangatlong bonus, ito na! God bless you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Brother Herman, happy birthday, Sister Tess. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? Ayan. Kung kayo po hindi pa subscriber ng Delta Broadcasting YouTube channel, mamaya po manood kayo. Ako po ay magtutok mamaya alas 6 hanggang alas 9 sa live prayer meeting sa Amorsolo. May broadcast po ako mamaya alas 5 hanggang alas 6 sa DWXI. Live din po yun sa YouTube. So YouTube channel, Delta Broadcasting System.com. Yan po. At kung kayo hindi pa subscriber, i-click nyo at i-share, click subscribe. Para po, makapanood po kayo kahit kayo nasa bahay nyo. Araw-araw po yan. Ha? Ha? Okay, God bless po. Ipag-pray na po natin yung food na handa ni Brother Hernan. Para sa Herman. Ayan, Herman. Hallelujah. Ama naming Diyos, basbasan, pakalinisin ang banal mong dugot para pati namin tanggapin. Ito pong handang ito, Panginoon. Nawa po ito'y magbigay kalakasan sa lahat po ng mga kakain po nito. At pagpalaan mga taong nag-prepare, naganda nito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ibalik na yung bahay, pagpapala, 6 segregato maapaw. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless.